Nakakalula ang mga tao. Hindi ko malaman kung paano ko magpapasalamat sa inyong lahat. Ngunit bago yun ay gusto ko magpasalamat sa aking mga kaibigan na nag-imbita sa akin para po sa gabing ito ay magkita-kita tayo. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Alam ko pong marami kayong gawain. Nagsakripisyo po kayo ng inyong panahon para magkita tayo sa gabing ito. Gusto ko po kayong kumustahin kung ano po ang kalagayan ninyo. Okay lamang po ba kayo? Mabuti po ba ang kalagayan ninyo? Bakit? Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang gamot? Lalong-lalo na dito sa Laguna. Madali po bang magpagamot? Mura po ba ang bayad sa ospital? Mura po ba ang kuryente? Paano kayong okay? Sabi niyo mabuti ang kalagayan ninyo. Mabuti na lamang meron pong tumatakbong mga opisyalis ng lalawigan ng Laguna, ang aking kaibigan, Gobernador Sol Aragones. Sapagkat alam ko sa kanyang panunungkulan, ako po'y naniniwala sa kanya. Alam po ninyo, si Gob Aragones ay matagal ko na pong kaibigan. Siya po ay nakasama ko sa Kongreso. Kahit na po nagkaroon kami ng hindi pagsang-ayon sa isang usapin katulad ng ABS-CBN, yun po'y trabaho lang. Yun po ay hindi naging dahilan para kami ay hindi magtuloy na magkaibigan. Sapagkat yung usapin ng ABS-CBN ay isang issue lamang. Mayroong mas malaking issue po na kayo pong lahat ay sangkot. Ang tungkol po sa kabuhayan ng ating bansa. Yan po kami nagkakaintindihan ni Sol Aragones. Yung tungkol po sa inyong paggagamot dito sa lalawigan ng Laguna. Yan po kami nagkakasundo. Sa lahat po ng aspeto ng pamumuhay, palaging pareho kami ng paninindigan. Kaya po kaming dalawa ay naging magkaibigan sa matagal na panahon. Marami po akong gawain, marami po akong pupuntahan. Ngunit nung sinabi niya na hindi pwedeng hindi mo makita ang mga napakaraming tao na nasa San Pablo ngayong gabi. Alam po ba ninyo na dapat sana ay pupunta ako sa Alaminos, Pangasinan. Ngunit dahil sa tawag ng inyong gobernadora, dito po ako nagpunta sa Los Baños nang dahil sa kanya. Mahirap po talaga ang ating bansa ngayon. Alam po ba ninyo na 27% ng ating mamamayan ngayon ang nagsasabi sila po ay nakararamdam ng gutom. Mahirap po yun, nakakabahala, nakakalungkot. Sapagkat ang 27% ay masyado pong mataas. Ang totoo niyan, kahit siguro 1% lang ang magsasabi na hindi po nakakakain sa oras, ang 1% ng ating mga kababayan, palagay ko rin hindi natin matatanggap yun. Sapagkat sa bilang natin ngayon na halos 119 million Filipinos, pag sinabi mong 1% ay hindi nakakakain sa oras, mabigat po sa loob yun. Walang isang pamilya, walang isang padre de pamilya, walang isang nanay o tatay ang papayag na makita niya ang kanyang pamilya
na hindi siya makakakain sa oras. Ngunit, ito po ang sinasabi, 27%. 63% po ng ating mga mamamayan ngayon ang nagsabi nakakaramdam din sila ng kahirapan. 63%. Ang katumbas po noon halos 87 million Filipinos. Ganito po ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Kailangan po nating bigyan ng solusyon ang bagay na ito. Hindi po pwedeng magtagal po ito. Pero ang nangyayari po kasi, imbes na unahin po ang pangunahing problema tungkol sa kabuhayan, napakataas po ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Bakit pinili pa ng ibang mga nanunungkulan sa atin sa nasyonal ang magkawatak-watak pa tayo bilang isang bansa? Bakit kinakailangang i-impeach ang Vice President? Hindi kailangan i-impeach ang Vice President. Walang batayan. Walang basihan sa batas. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi po kinakailangan ang House of Representatives ang mag-audit ng mga pondo na ginagasta ng mga opisina ng ating pamahalaan. Totoo po na lahat po ng opisina kailangan magsulit. Kailangan po ipakita nila kung tama ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Tama lamang po yun. Walang debate doon. Ngunit, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang binigyan ng confidential funds na kapwa sinusuri din ng Commission on Audit? Ilan po? Tinanong ko sila. Mahigit pong 400 opisina ng gobyerno. Bakit po ang opisina lang ng Vice President ang kanilang inuusik, ang kanilang sinusuri? Bakit hindi lahat ng mahigit na 400 ay suriin natin? Yun po yung tinatanong ko sa kanila. Ayaw nilang sumagot sapagkat nabubulitika lang sila. Namemersonal sila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Tinanong ko po sa kanila, saan po nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na ang House of Representatives ay siyang dapat mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan? Saan nakasulat? Wala po silang maipakita. Sapagkat isang opisina lamang po ang pinapayagan ng saligang batas na siyang magsuri, siyang mag-audit ng mga report, ng mga ulat kung paano ginista ang pera ng bayan. Ang nangyari po, in-impeach nila ang Vice President. Pagkatapos ng halalan po, pagkatapos ng Mayo 12, depende po kung maraming kandidato ang kanilang may papanalo. Kailangan lang po nila 16 na boto, tatanggalin nila ang Vice President. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw ko. Pero tatanggalin nila ang Vice President sa sandaling makakuha sila ng mas maraming boto kesa sa amin. 16 na senador lang pwede na nilang tanggalin ang Vice President. Ito ba ang dapat unahin ng mga namiminuno sa ating bansa? Hindi ba nila nakikita ang kalagayan, naghihikahos ang bansang ito? Bakit kailangan tayo mag-iwahiwalay? Bakit kailangan tayo mag-away-away? Wala po akong nakita ang isang bansa ang umunlad, ang sumulong na nagkakawatak-watak ang kanilang mga mamamayan. Ano pa ang ginawa nila? Ano pang ginawa nila? Bigla nilang hinuli yung dating Pangulo ng Republika. Wala pong kasalanan yung dating Pangulo. Ang naging kasalanan niya lamang po, minahal niya yung kanyang bansa. Nakita niya ang panganib ng droga. Nakita niya wawasakin ng droga
ang mga pamilyang Pilipino. Nakita niya sisirain ang droga, pati pagkatao ng mga mamamayan. Nakita niyang mawawasak ang lipunan. Bilang Pangulo ng Bansa, inisip niya ang depensa, ang proteksyon, ang kapakanan ng taong bayan. Bakit po huhusgahan mo ngayon? Bakit po hahatulan ang kaganapan ng isang programa sa pamamagitan ng dami ng namatay? Bakit hindi mo husgahan ang programa sa dami ng milyon-milyong mga buhay ang naisalba ng kampanya laban sa droga? Ilang milyon ang nakinabang. Bakit hindi yun ang tingnan nila? Ayaw po nilang. Siyempre po mayroong mamamatay. Sapagkat ang nagsusulong ng droga ay mga kriminal. Mga gumagawa ng droga, nagbebenta ng droga, mga adik, mga puser, lalaban at lalaban sila. Sapagkat gusto nilang maghanap buhay sa paraang iligal, sa paraang makakasira sa isang bansa. Buwan. Katumbas ng 4.2 bilyong piso sa loob ng isang araw. 4.2 billion pesos per day. Katumbas ng 173 million pesos bawat oras. Dahil po sa corruption. Ano po ngayon ang iginante? Oh, meron naman kayong ayuda eh. Di ba tumatanggap po kayo ng ayuda? Kayong lahat, tumanggap po kayo ng ayuda, hindi ba? Ibig nyo sabihin, walang nakatanggap ng ayuda dito sa karamihan ng taong nandito ngayon? Gobernador Sol, problema ito. Bakit? Alam po ba ninyo, pag pinagsama-sama natin yung 5 ayuda na dapat ay pinagkakalob sa mga mahihirap na Pilipino, alam nyo ba kung magkano yun? Iisa-isahin natin. 5 po ang klase ng ayuda, baka hindi nyo alam. Kilala po ninyo yung 4Ps. Kilala nyo yung MAIP, ito yung sa gamutan. Kilala nyo yung AX. Kilala nyo yung tupad. At ang pinakabagong imbensyon yung AKAP. Magkano po itong 5 ayudang ito? Na dapat sana ang nakinabang ay hindi bababa sa 27 milyon na mahirap na Pilipino. 27 milyon ang dapat na nabiyayaan. Wala pong nabigyan dito. Itong daming ito. Sa tingin ko, mahigit kayong 15, baka may 15,000, baka may 20,000 dito. Wala pong nabigyan dito. Saan napunta yung 194 billion pesos? Yun ang katapat ng 5 ayuda, 194 billion pesos. Ang minimum na number na dapat mabiyayaan, inuulit ko sa inyo, 27 milyon na mahirap na Pilipino. Pero sa tansya ko po, wala pang 10% ng 27 million ang nabibigyan. Kaya naniniwala ako sa inyo na baka wala nga ni isa man sa inyo nabigyan. Pinipili nila kasi, yung kaalyado lang nila kasi ang binibigyan eh. Yung kilala nila, yung inaakala nilang boboto sa kanila. Ganito na lang ang gawin natin. Ganito na lang po ang gawin natin. Kapag ako po ay nagkapalat at tinulungan niyo ako makarating ako sa Senado, kakausapin ko lahat ang mga kasama ko. Sasabihin ko sa kanila, ganito ang gawin natin. Huwag na kayong makipagdebate sa akin sapagkat hindi kayo mananalo sa akin.
Hindi dahil sa matalino ko, kundi ang sasabihin ko sa inyo, tamang-tama lang, katanggap-tanggap. Kaya alam ko, hindi na kayo makikipagdebate sa akin. Ganito po ang gagawin. Inuwenta ko po eh. Ang kailangan kasing matulungan, tandaan ninyo, 27 million na mahirap na Pilipino. Eh hindi naman lahat na bibigyan, wala nga 10%. Para mabigyan lahat, paano natin gagawin? Ganito. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 kuryente bawat buwan. Ilibre na po natin yan. Tandaan po ninyo, sinasabi ko, 2,000 pababa. 2,000 pababa. Kaya tipirin nyo, kapag 2,000 pesos and 10 pesos, hindi, kailangan eksakto, 2,000 pababa. Kaya naman yung gawin yun eh. Ilan ang mabibiyayaan natin pagka ginawa natin yun? 27 million mahirap na Pilipino. Parehas. Walang lamangan. Walang korupsyon. Bakit? Diretso sa inyo. Walang makakapagpapogi. Walang makakapagpasikat. Nakakala mo galing sa kanilang bulsa yung pinabibigyan nila. Diretso sa inyo. Okay pa kayo doon? Pero kailangan po nyo kung dalhin sa Senado. Dalhin po nyo sa Senado para marami tayong maayos na problema ng ating bansa. Dalhin po nyo ako doon para pigilin natin ang pagtanggal nila sa Vice President. Dalhin po nyo ako doon. Tutulungan ko ang inyong gobernador. Alam ko ang problema ng lalawigan ng Laguna. Napakahirap po ang ospital. Ay alam ko po yun. Madali po nating masolusyonan. Higit pa ron gagawin natin. Iboto nyo ako, dalhin nyo ako doon. Iuuwi natin ang Pangulong Digong dito sa ating bansa. Usapan pong matino ito. Gagawa tayo ng kasaysayan ngayong gabi. Kahit walang kontrata, salitaan lang, naniniwala ako sa inyo. Salitaan lang, naniniwala po ako sa inyo. Mas naniniwala ako sa inyo kaysa sa mga kasama ko sa House of Representatives. Ang gugulo ng mga yon. Dito, nakikita ko po ang mga mukha ninyo. Pati mga puso ninyo nababasa ko. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin. Sa Congress, nangingitiyan kami kunwari, pero hindi totoo. Plastic. Puro plastic. Pati hopya na kinakain ko, aagawin pa nila. Saan ka nakakita naman? Pero ito, salitaan po ha. Ngayong gabi, salitaan lang, pinaniniwalaan ko na po. Dadalhin niyo ako sa Senado. Isa pong mabuting katangian ang isang salita lang. Kasi merong nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Ang ilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan? Naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Nagkakahalaga ng 350 billion pesos. 5,000 flood control projects. Bakit binaha ang Batangas?
Bakit binaha ang Laguna? Bakit binaha ang Metro Manila? Sa unang pagkakataon, binaha ang buong Bicol Region. Nasaan? Nasaan ang flood control? Sa mga tuwid, puro salita, wala naman nangyayari. Hindi ba? Oh, meron pa, meron pa. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Sabi niya eh. Ganun na sinabi. I will not cooperate with the ICC in any way, in any shape, and in any form. And I hope my cabinet will do the same. O sa Tagalog, hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Hindi ko kinikilala yan. Hindi makakarating dito. Bakit mo pinahuli? Bakit mo pinahuli? Bakit mo dinukot ang dating Pangulo ng Republika? Pero tayo iba, salitaan tayo. Parang salitang sabungero. Hindi po ako sabungero. Bawal po sa akin ng sabong. Ayaw ko pong matiwalag. Bakit ko po sinasabi ang sabong? Ang sabongero po kasi merong isang ugali. Merong isang natatanging katangian na dapat ito ang taglayin ng isang gustong maglingkod sa isang bansa. Ano po yun? Isang salita. O hindi ba ang sabongero, meron bang kontrata ang sabongero? Pumipirma ba ng kontrata? May salitaan ba? Wala. Senyas ang... Sabi. Hindi nga sila magkakakilala eh. Ang lalayo eh. Sabi niya, oo. Di ba? Sabi naman ng isa, kaganoon. Oo. Sabi, oo. Ang dami sa bungero rito, Gobernador Sol. Nakuha nila yung senyas. Nakuha ang senyas. Senyas lang. Pero nagkakaintindihan. Hindi kumakalas. Pinaninindigan, senyas lang. Pero dito, sa maraming pagkakataon sa bansa ito, batas na nga eh. Batas na nga nakasulat na pero hindi pa sinusunod. Sinabi ko sa inyo yung kuryente, ano ba nakasulat sa batas ng kuryente na ginawa 24 years ago? Anong nakasulat? Ano ang pangunahing layunin ng batas na ginawa noong 2001? Idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kasali na kayong lahat dito sa San Pablo. Ano ang nakalagay doon? Sa murang halaga. Letra por letra. Saan naman lang ko sinabi, idulot mo sa pinakamahal na halaga. Oy, walang problema. Nakasulat pala, mahal eh. Hindi po eh. Abot kayang halaga. O, diyan gagawin po natin, ibahin natin. Ayusin po natin. Ayusin po natin. Ang Senado po kasi ngayon, sabagay may kasalanan din kayo eh. Bakit po? Sino bang pumoto sa mga senador, yung mga nakakaraan? Ilang ulit nyo ng pinotong pabalik-balik? Kayo rin naman eh. Ang Senado po ngayon, kung ikukumpara po natin sa isang niluto, hindi po natin malaman kung anong klaseng luto. Bakit po? Pinaghalo-halo po nyo yung sahog eh. Lahat ng sangkap sahog, basta pinagsama-sama nyo sa isang malaking kawali, iniluto nyo ganun. Pagkatapos, sinahain nyo sa inyong pamilya. Ang pamilya ay pamilyang Pilipino. Sasabihin, tatanungin, Nay, ano po ba ito? Ano po ba itong inihain ninyo? Hindi po namin mapigura. Anong klase luto ito? Ano yung sasagot nyo? Anak, huwag ka na magtanong. Basta kainin mo yan. Mahirap po yata yan. Kayo po kasi ang nagluto. Ken ko, Jesus Mariosep. Puro ganun-ganun lang. Nakaharap lang sa mikropono, sa radyo, nagpasil. Ito po. Ngayon, nilagay nyo lahat ito, pinaghalo-halo ninyo. Anong klaseng luto? Hindi po natin maintindihan. Kaya nga napakahirap pong kainin, kaya nga nagkagani-ganito po tayo. O ano pong gagawin ko doon sa ganitong
harap ng mga pangyayari. Hindi natin alam kung anong luto. Ano ngayon ang magiging papel ko rito? Mga kababayan taga San Pablo, isang-isa na lamang po. Ilagay po niyo si Dante Marcoleta bilang magic sarap. Baka po sakali magkalasa man lang yung niluto ninyo. Mula doon sa lasa na yon, magkakaroon po ng pag-asa. Walang pumalakpak. Mga kababayan, Dante Marcoleta, madali pong tanda ng number ko. 38. Kalibre 38. Si Senador Bato, 22 lang yun sa kanya. Kalibre 22, Senador Bato. Paltik lang yun. Tanda. Gusto ko pong bumalik dito. Babalik ako rito, salitaang mabuti ito. Pero, babalik lang ako dito kung ang dadatnan ko rito yung aking kaibigan Gobernador Sol Aragones at ang kanyang mga kasama. Kung hindi, magtatagal bago ako babalik kahit nandun ako sa Senado. Pero, kailangan siya yung sumalubong sa akin kasama kayong lahat. Babalik po ako rito bilang isang ganap na senador ng ating bansa. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat.